Si Maria ay 26 na taong gulang. Tahimik, masipag, at may pusong laging handang umunawa sa iba. Lumaki siya sa isang maliit na barangay sa probinsya, kung saan ang buhay ay simple ngunit puno ng pagsubok. Maaga niyang natutunan na hindi madaling makuha ang mga pangarap, lalo na kung mahirap ka at wala kang masasandalan kundi ang sarili mo lang. Maaga ring nawala ang kanyang ama. Ang kanyang ina naman ay nagkasakit ng matagal, kaya't napilitan si Maria na huminto sa kolehiyo, kahit 1 taon na lang sana ang kulang niya. Para mabuhay, nagtrabaho siya sa iba't ibang lugar, tindera, tagalinis, at kalaunan ay cashier sa isang maliit na grocery sa Maynila. Araw-araw, gigising si Maria ng madaling araw. Maghahanda siya ng simpleng almusal, kanin at itlog kung may pera, minsan tinapay lang at kape. Bago pumasok sa trabaho, tatawag muna siya sa kanyang ina sa probinsya. "Ma, kumain ka na ba?" tanong niya palagi. "Anak, huwag ka nang mag-alala. Ingat ka dyan," sagot ng ina, kahit alam ni Maria na madalas ay wala rin itong makain ng maayos. Sa trabaho, kilala si Maria bilang masipag at hindi pala absent. Kahit mababa ang sahod, tiniis niya iyon. Para sa kanya, sapat na ang may maipadala sa probinsya, at may pambayad sa maliit na inuupahan niyang kwarto. Ngunit ang pinakamalaking bahagi ng buhay ni Maria ay ang kanyang nobyo na si Eric. Si Eric ay gwapo, magaling magsalita, at marunong mangako. Nakilala niya ito 2 taon na ang nakalipas. Sa simula, mabait at maalaga si Eric. Palagi itong nagsasabing balang araw, yayaman sila at bubuo ng masayang pamilya. "Magtiwala ka lang sa akin, Maria," madalas sabihin ni Eric. "Konting tiis lang, gaganda rin ang buhay natin." Dahil mahal niya si Eric, naniwala si Maria. Ibinigay niya hindi lang ang kanyang puso, kundi pati ang kanyang tiwala at sakripisyo. Unti-unti, napansin ni Maria na nagbabago si Eric. Madalas na itong humihingi ng pera. "May problema lang sa negosyo," paliwanag ni Eric minsan. "Babawi rin ako, promise." Sa una, maliit lang ang hinihingi, pamasahe, pangkain, kaunting puhunan. Hanggang sa dumating ang araw na halos kalahati na ng sahod ni Maria ang napupunta kay Eric. Kapag nagdadalawang isip si Maria, nagagalit si Eric. "Hindi mo ba ako mahal?" sigaw nito minsan. "Para sa kinabukasan natin to." Dahil ayaw niyang masira ang relasyon nila, patuloy na nagbigay si Maria. Hindi niya namalayan, unti-unti na pala siyang naubos, pera, lakas, at dignidad. Isang gabi, matapos ang mahabang araw sa trabaho, dumiretso si Maria sa apartment ni Eric. May susi siya roon dahil madalas siyang maglinis at magluto para sa nobyo. Pagbukas niya ng pinto, may narinig siyang tawa ng isang babae. Dahan-dahan siyang lumapit. At doon niya nakita ang eksenang hinding-hindi niya malilimutan. Si Eric kasama ang ibang babae. Magkahawak ang kamay, masayang nagkukwentuhan. Parang gumuho ang mundo ni Maria. "Eric," mahina niyang sambit. Nagulat si Eric at agad binitawan ang babae. Ngunit imbes na humingi ng tawad, iritasyon ang lumitaw sa kanyang mukha. "Ano nang ginagawa mo rito?" tanong ni Eric, malamig ang tono. "Ako," nanginginig ang boses ni Maria. "Akala ko tayo." Tumawa ang babaeng kasama ni Eric. "Ito ba yung sinasabi mong taga-sustento?" mapanuyang tanong nito. Parang sinaksak ang puso ni Maria. "Eric, totoo ba to?" tanong niya, may luha sa mata. Sa halip na magsisi, nagalit si Eric. "Tigilan mo na yan," sabi nito. "Kung tutuusin, wala ka namang silbi kundi magbigay ng pera. Akala mo ba seseryosohin kita?" Hindi na nakapagsalita si Maria. Tumulo na lang ang kanyang mga luha. "Lumayas ka na rito," dagdag ni Eric. "Pagod na ko sa'yo." Lumabas si Maria ng apartment na parang multo, walang direksyon, walang pakiramdam. Hindi niya alam kung paano siya nakarating sa kalsada. Ang alam lang niya, masakit, sobrang sakit. Sa mga sumunod na araw, hindi pumasok si Maria sa trabaho. Nakahiga lang siya sa kanyang maliit na kwarto, nakatitig sa kisam. Paulit-ulit sa isip niya ang mga salitang binitiwan ni Eric. "Wala kang silbi." Unti-unti, nawala ang kanyang tiwala sa sarili. Naramdaman niyang parang wala na siyang halaga bilang tao. Nang makabalik siya sa trabaho, nag-iba rin ang pakikitungo ng kanyang manager na si Ira Lorna. Isang istriktong babae na hindi marunong umunawa. "Maria, ang bagal mo ngayon," sigaw nito isang araw.
Kung hindi mo kayang magtrabaho ng maayos, umalis ka na lang. Napahiya si Maria sa harap ng mga customer. Yumuko na lang siya at humingi ng tawad. Hindi alam ni Andrea Lorna na dinadala ni Maria ang bigat ng pagkabigo at panluloko. Isang hapon, matapos ang kanyang shift, naglakad si Maria pauwi. Habang naglalakad, napansin niyang biglang umulan. Wala siyang payong, kaya't sumilong siya sa ilalim ng isang lumang waiting shed. Doon niya nakita ang isang matandang lalaki, simple ang damit, mukhang pagod at basang-basa rin sa ulan. Tahimik lang itong nakaupo, hawak ang isang maliit na bag. Napansin ni Maria na nanginginig ang matanda sa lamig. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong nagtulak sa kanya. Ayos lang po ba kayo, tatay? Tanong niya, mahina pero magalang. Tumingin ang matanda at ngumiti ng bahagya. Ayos lang, Hija. Sanay na. Walang sabi-sabi, ibinigay ni Maria ang kanyang jacket. Isuot niyo po muna to, baka magkasakit kayo. Nagulat ang matanda. Salamat, Hija. Ikaw, giniginaw ka rin. Okay lang po ako, sagot ni Maria, kahit nanginginig na rin siya. Hindi niya alam na ang simpleng kabutihang iyon ang magiging simula ng pagbabago ng kanyang kapalaran. Habang humuhupa ang ulan, tumayo ang matanda. Maria, di ba? Tanong nito, matapos mapansin ang sa kanyang bag. Opo. Hindi lahat ng nawawala ay talo, biglang sabi ng matanda. Minsan, inilalayo lang tayo ng tadhana sa maling tao para dalhin sa tamang landas. Napatitig si Maria sa kanya. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may bigat ang mga salitang iyon. Umiti ang matanda at naglakad palayo, iniwan si Maria na puno ng tanong at kaunting pag-asa. Hindi pa niya alam na ang estrangherong iyon ang unti-unting babago sa kanyang buhay. Mula ng araw na iyon, hindi na mawala sa isip ni Maria ang matandang estrangherong nakasabay niya sa waiting shed. Simpleng tao lang ang itsura nito, ngunit ang mga salitang binitiwan niya ay parang mailalim na hindi maipaliwanag. Hindi lahat ng nawawala ay talod. Paulit-ulit itong umuukit sa kanyang isipan. Kinabukasan, bumalik si Maria sa kanyang normal na buhay, kung matatawag mang normal ang buhay na puno ng pagod at lungkot. Maaga siyang pumasok sa grocery, suot ang lumang uniforme, at pilit nang humingiti sa mga customer kahit mabigat pa rin ang kanyang dibdib. Ngunit tila nagbago na ang tingin ng mundo sa kanya. Maria, sigaw ni Andrea Lorna, ang manager, habang papalapit. May reklamo na naman tungkol sa'yo. Ang bagal mo raw mag-scan ng items. Napayuko si Maria. Pasensya na po, ma'am. Bibilisan ko pa po. Hindi sapat ang pasensya, singhal ng manager. Kung ayaw mong mawala ng trabaho, ayusin mo ang galaw mo. Naririnig ng ibang empleyado ang sigawan. Ang ilan ay nakatingin lang, ang iba ay nagbubulungan. Ramdam ni Maria ang kahihiyan, ngunit wala siyang magawa. Kailangan niya ang trabaho. Sa loob ng kanyang isip, isang tanong ang paulit-ulit na bumabagabag. Hanggang kailan ako magtitiis? Pagkatapos ng shift, naglakad ulit si Maria pauwi. Sa bawat hakbang, bumabalik ang alaala ng panloloko ni Eric. Naalala niya kung paano siya ginamit, kung paanong tinapakan ang kanyang pagkatao. Kasalanan ko ba, bulong niya sa sarili. O masyado lang akong nagtiwala? Pagdating sa kanyang kwarto, bumagsak siya sa kama. Walang luha ang lumabas, parang napagod na ang kanyang puso sa pag-iyak. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may biglang kumatok sa pinto. Pagbukas niya, nakita niya ang kanyang kapitbahay na si Aling Rosa, isang matandang babae na palaging mabait sa kanya. Maria, hindi ka namin masyadong nakikita nitong mga nakaraang araw, sabi nito. Ayos ka lang ba, Hija? Ngumiti si Maria ng pilit. Opo, Aling Rosa. Medyo pagod lang po. Tinignan siya ng matanda mula ulo hanggang paa. Hindi lang pagod yan. Pero tandaan mo, may dahilan kung bakit pinapadaan tayo sa hirap. Muling tumama sa puso ni Maria ang mga salitang iyon. Parang pareho sa sinabi ng estrangherong matanda noong isang araw. Kinabukasan, habang papunta sa trabaho, nadaanan ni Maria ang isang maliit na karinderya. Bigla niyang nakita roon ang pamilyar na mukha, ang matandang estranghero. Nakaupo ito sa isang sulok, tahimik na kumakain ng simpleng ulam. Hindi niya alam kung lalapit ba siya o hindi. Ngunit bago pa siya makapagdesisyon, tumingin ang matanda at nakita siya. Ngumiti ito. O, Hija.
Ikaw pala. Nagulat si Maria. Kayo po? Halika, umupo ka, anyaya ng matanda. Sandali pa lang naman ako rito. Nahiyang umupo si Maria sa tapat niya. Salamat po pala sa sinabi niyo noong isang araw, sabi ni Maria. Hindi ko po alam kung bakit pero tumatak po sa akin. Tumango ang matanda. Minsan, kailangan lang nating marinig ang tamang salita sa maling panahon. Tahimik silang kumain sandali. Mabigat ang dinadala mo, biglang sabi ng matanda. Hindi mo kailangang ikwento kung ayaw mo. Pero tandaan mo, hindi mo kasalanan kung may taong nanloko sa'yo. Napatigil si Maria. Hindi niya alam kung paano nalaman ng matanda ang kanyang pinagdadaanan, ngunit bigla na lang tumulo ang kanyang luha. Akala ko po kasi, kung mas mabait ako, kung mas magbibigay ako, hindi nila ako sasaktan, umiiyak niyang sabi. Umiti ang matanda, may lungkot sa mata. Ang kabutihan ay hindi kahinaan. Pero hindi rin ito lisensya para abusuhin ka. Bago pa man makapagtanong si Maria, tumayo na ang matanda. May pupuntahan pa ako, sabi nito. Pero mag-iingat ka, Maria. Malapit nang magbago ang ikot ng buhay mo. Muling umalis ang estranghero, iniwan si Maria na naguguluhan, ngunit may kakaibang init sa dibdib. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Maria na tila sinusubok pa siya ng tadhana. Isang umaga, tinawag siya ni Eric Lorna sa opisina. Maria, malamig na sabi ng manager. Magbabawas kami ng empleyado. At sa totoo lang, ikaw ang pinakamahina ang performance nitong mga nakaraang linggo. Nanlaki ang mata ni Maria. Ma'am, kailangan ko po ang trabahong ito. Hindi ko problema yan, sagot ng manager. Hanggang katapusan ng linggo ka na lang. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Maria. Lumabas siya ng opisina na nanginginig ang tuhod. Paano na si Mama? Paano ang renta? Gabi-gabi nagdarasal si Maria. Hindi na siya humihiling ng yaman, kahit konting lakas lang para magpatuloy. Isang hapon, habang pauwi siya, muli niyang nakita ang matandang estranghero, ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. May kasama itong lalaking naka-Amerikana at mukhang kagalang-galang. Nang makita siya ng matanda, kumaway ito. Maria, tawag nito. Lumapit siya, naguguluhan. Opo. May ipapakilala ako sa'yo, sabi ng matanda. Ito ang anak ko. Nagulat si Maria. Hindi niya akalaing mayaman o may katayuan sa buhay ang estrangherong nakilala niya bilang simpleng matanda lang. Matagal na kitang minamasdan, sabi ng anak ng matanda. Ikinuwento sa akin ng ama ko ang tungkol sa'yo, ang kabutihan mo. Hindi makapagsalita si Maria. Hindi lahat ng tao ay marunong tumulong ng walang kapalit, dagdag ng lalaki. At ang ganitong uri ng tao ay bihira. Hindi pa rin alam ni Maria kung ano ang mangyayari, ngunit ramdam niyang papasok na siya sa panibagong yugto ng kanyang buhay. Isang yugto na magsisimulang baguhin ang lahat. Hindi pa rin makapaniwala si Maria sa mga narinig niya. Ang matandang estrangherong tinulungan niya noong umuulan, may anak na maayos ang pananamit, maayos magsalita, at halatang may kaya sa buhay. Ngunit sa kabila noon, nanatiling simple at mapagpakumbaba ang matanda. Ito ang anak ko, si Daniel, sabi ng matanda. Magalang nang umiti si Daniel at iniabot ang kamay. Ikinagagalak kitang makilala, Maria. Nanginginig ang kamay ni Maria habang kinakamayan ito. Opo, ikinagagalak ko rin po. Tahimik silang naglakad papunta sa isang maliit na cafe malapit sa kalsada. Si Maria ay halatang kinakabahan. Hindi niya alam kung bakit siya kasama ng mga taong ito at kung ano ang naghihintay sa kanya. Pagkaupo nila, nagsalita ang matandang estranghero. Maria, hindi kita tinulungan noon para may kapalit, sabi nito. Pero ang kabutihan mo bihira na sa panahon ngayon. Yumuko si Maria. Ginawa ko lang po ang tama. Umiti ang matanda. Iyan ang dahilan kung bakit ka napili ng tadhana. Nagkatinginan si Maria at Daniel. Ano po ang ibig ninyong sabihin, tanong ni Maria. Huminga ng malalim si Daniel bago magsalita. May maliit kaming kumpanya. Naghahanap kami ng taong mapagkakatiwalaan, hindi lang magaling sa trabaho, kundi may mabuting puso. Nanlaki ang mata ni Maria. Ako po. Tumango ang matanda. Marami kaming sinubok, pero karamihan pera lang ang iniisip. Tahimik si Maria.
Hindi siya sanay makarinig ng ganitong papuri. Hindi ka namin pinipilit, dagdag ni Daniel. Pero kung gusto mo, maaari kang mag-apply bilang office assistant. Matutulungan ka naming magsimula. Parang huminto ang mundo ni Maria. Sa loob ng ilang linggo, sunod-sunod ang kanyang problema, panloloko, pang-aapi, at pagkawala ng trabaho. At ngayon, may isang pagkakataon na biglang dumating. Opo, gusto ko pong subukan, mahina niyang sagot. Ngumiti ang dalawa. Kinabukasan, unang araw ni Maria sa opisina ng kumpanya. Malinis, maayos at tahimik ang lugar. Iba ito sa magulong grocery na kanyang nakasanayan. Binigyan siya ng simpleng gawain, mag-ayos ng files, magtimpla ng kape, at tumulong sa mga papeles. Sa una, kinakabahan siya, baka magkamali. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, natututo siya. Hindi siya sinisigawan. Hindi siya minamaliit. Sa halip, tinuturuan siya ng maayos. Magtanong ka lang kung hindi mo alam, sabi ni Daniel minsan. Lahat naman nagsisimula sa wala. Unti-unting bumabalik ang tiwala ni Maria sa sarili. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang kanyang pagsubok. Isang araw, habang pauwi siya galing trabaho, may biglang humarang sa kanya. Si Eric. Maria, sabi nito, pilit ang ngiti. Matagal na kitang hinahanap. Nanigas si Maria. Ano na kailangan mo? Tayo na ulit, diretsahang sabi ni Eric. Nagkamali lang ako noon. Napatawa si Maria, hindi dahil masaya, kundi dahil malinaw na ngayon sa kanya ang katotohanan. Ngayon ka lang bumalik dahil wala ka nang mapakinabangan, sagot niya. Hindi na ako ang dating Maria. Nagbago ang mukha ni Eric. Akala mo kung sino ka na. Hindi, mahinahon niyang sagot. Natuto lang akong pahalagahan ang sarili ko. Iniwan niya si Eric na walang masabi. Kinagabihan, umuwi si Maria na may kakaibang lakas sa dibdib. Hindi na siya umiiyak. Hindi na siya natatakot. Sa wakas, natutunan niyang tumayo para sa sarili niya. Ngunit ang mas malaking pagsubok ay dumating sa trabaho. Isang mahalagang dokumento ang biglang nawala. Dahil bago pa lang si Maria, sa kanya napunta ang sisi. Maria, seryosong sabi ng isang supervisor. Ikaw ang huling humawak nito. Nataranta si Maria. Hindi po ako nagkamali. Sigurado po ako. Ngunit hindi siya pinakinggan ng iba. Nang malaman ito ng matandang estranghero, agad siyang pumunta sa opisina. Huwag ninyong parusahan ang taong walang kasalanan, mariin itong sabi. Kung kailangan, imbestigahan natin. Ilang oras ang lumipas, at lumabas ang katotohanan, ibang empleyado pala ang nagkamali at sinubukang ituro kay Maria ang sisi. Humingi ng tawad ang lahat kay Maria. Doon niya lubos na naunawaan. May mga taong handang ipagtanggol ka, kung totoo ka sa sarili mo. Lumipas ang mga buwan. Mula assistant, unti-unting nabigyan ng mas malaking responsibilidad si Maria. Mas naging kumpiyansa siya. Mas naging matatag. Isang gabi, tinawagan siya ng kanyang ina. Anak, umiiyak na sabi nito. Salamat sa lahat. Hindi na ako masyadong nahihirapan ngayon. Napaluha si Maria, sa wakas, may bunga ang lahat ng kanyang pagtitiis. Ngunit may isang lihim pa siyang hindi alam. Ang matandang estranghero ay hindi lang basta may-ari ng maliit na kumpanya. At ang katotohanang iyon ang tuluyang babago sa kanyang buhay. Habang patuloy na nagbabago ang buhay ni Maria, unti-unti rin niyang nararamdaman na may mas malalim pang dahilan kung bakit siya dinala ng tadhana sa kumpanyang iyon. Hindi na siya ang dating Maria na laging takot, laging nagdadalawang isip, at laging handang magparaya kahit nasasaktan na. Ngayon, marunong na siyang magsabi ng hindi. Ngunit hindi pa tapos ang pagsubok. Isang umaga, tinawag siya ni Daniel sa opisina. Maria, may meeting tayo mamaya, sabi nito. Kasama ang ilang investors. Kinabahan si Maria. Bago pa lang po ako. Baka hindi ko kayanin. Ngumiti si Daniel. Hindi ka namin isasama kung hindi ka handa. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Maria na may nagtitiwala sa kanya ng buo. Sa meeting, tahimik lang siya sa simula. Nakikinig, nagmamasid. Ngunit nang tanungin siya tungkol sa ilang reports na siya mismo ang nag-ayos, maayos niyang nasagot ang lahat. Nagulat ang mga investors. Magaling siya, bulong ng isa.
Pagkatapos ng meeting, tinapik ni Daniel ang balikat ni Maria. Magaling ka kanina. Napangiti si Maria. Maliit na papuri, ngunit napakalaking bagay para sa isang taong dating laging minamaliit. Ang nakaraan ay bumabalik. Isang hapon, habang palabas ng opisina si Maria, may nakita siyang pamilyar na mukha sa gate. Si Greg Lorna, ang dati niyang manager sa grocery. Maria, gulat na sabi nito. Ikaw ba yan? Tumigil si Maria. Opo. Pinagmasdan siya ni Greg Lorna mula ulo hanggang paa, maayos ang bihis, tuwid ang tindig. Dito ka pala nagtatrabaho, sabi nito, halatang nailang. Office ka na ngayon? Opo, mahinahon sagot ni Maria. Napangiti si Greg Lorna, pilit. Pasensya ka na kung naging mahigpit ako noon. Hindi na galit si Maria. Wala na ring pay. Wala na po yon, sagot niya. Natutunan ko rin po ang marami sa mga pinagdaanan ko. Habang papalayo si Lorna, napagtanto ni Maria ang isang mahalagang bagay. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang maghiganti, kundi ang maghilom. Ang lihim ng matandang estranghero. Isang gabi, inimbitahan si Maria ng matandang estranghero, na ngayon ay alam na niyang ang pangalan ay Mang Andres, sa isang tahimik na lugar. May sasabihin ako sa'yo, seryosong sabi nito. Kinabahan si Maria. Hindi ako simpleng tao tulad ng una mong pagkakilala, umamin si Mang Andres. Ako ang founder ng kumpanyang ito. Nanlaki ang mata ni Maria. Kayo po? Tumango ang matanda. Pinili kong mamuhay ng simple. Gusto kong makita kung paano makitungo ang tao sa kapwa, kahit walang kapalit. Tahimik si Maria, pilit inuunawa ang lahat. Ikaw, patuloy ni Mang Andres. Tinulungan mo ako kahit wala kang alam tungkol sa akin. Walang kapalit. Walang tanong. Napaluha si Maria. Hindi ko po alam di. Hindi mo kailangang malaman, sagot ng matanda. Iyon ang punto. Ikinuwento ni Mang Andres kung paanong maraming beses na siyang nilapitan ng mga tao, nagpanggap na mabait, pero kapag nalaman ang katotohanan, nagbago ang ugali. Sa'yo, walang nagbago, sabi nito. Kaya gusto kitang tulungan, hindi dahil mahirap ka, kundi dahil karapat-dapat ka. Isang mabigat na desisyon. Pagkalipas ng ilang linggo, tinawag muli si Maria sa meeting room. Maria, sabi ni Daniel. Gusto ka naming i-train para sa mas mataas na posisyon. Nataranta si Maria. Hindi po ba masyadong mabilis? Mabilis para sa iba, sagot ni Mang Andres. Pero para sa'yo, tama lang. Ngunit may kapalit ang pagkakataon. Kailangan niyang lumipat ng tirahan. Kailangan niyang mas tumanggap ng responsibilidad. Gabing iyon, hindi makatulog si Maria. Iniisip niya ang kanyang ina, ang nakaraan, at ang takot na baka hindi siya sapat. Tinawagan niya ang kanyang ina. Manatatakot ako, pag-amin niya. Anak, mahinahong sabi ng ina. Matagal ka ng handa. Ngayon mo lang nakikita. Sa unang pagkakataon, naniwala si Maria. Muling pagkikita. Sa gitna ng lahat ng pagbabago, isang hindi inaasahang pangyayari ang dumating. Muli niyang nakita si Eric, ngunit ngayon, siya na ang mukhang talunan. Maria, mahina nitong sabi. Pwede ba kitang makausap? Tumigil si Maria, ngunit hindi na siya natakot. Patawarin mo ako, sabi ni Eric. Nagsisisi ako. Tahimik si Maria. Hindi na siya galit. Hindi na rin umaasa. Pinatawad na kita, sagot niya. Pero hindi na ako babalik. Bakit? Desperadong tanong ni Eric. Dahil natutunan ko ng mahalin ang sarili ko, nais niyang sabihin. Ngunit mumiti na lang siya at naglakad palayo. Papalapit sa tuktok. Habang papalapit ang promotion ni Maria, mas dumarami ang mata na nakatingin sa kanya, ang ilan ay humahanga, ang ilan ay naiinggit. May mga bulong-bulungan. Favorite ng may-ari. Sinwerte lang. Ngunit hindi na siya natinag. Alam niya ang kanyang pinanggalingan. Alam niya ang kanyang pinaghirapan. Isang gabi, habang nag-iisa sa opisina, tumingin si Maria sa bintana ng mataas na gusali. Naalala niya ang sarili niyang umiiyak sa waiting shed, basang-basa sa ulan. Ngayon, nakatayo siya, tuyo, matatag at may direksyon. Ngunit hindi pa tapos ang kwento. Dahil ang pinakamalaking pagbabago sa kanyang kapalaran.
ay mangyayari pa lamang. Sa wakas, naramdaman ni Maria na ang lahat ng paghihirap, panloloko at pang-aapi ay may dahilan. Hindi ito simpleng kwento ng kabiguan, ito ay kwento ng katatagan, pag-asa, at pagbabalik loob sa sarili. Kinagabihan, matapos ang mahabang araw sa opisina, inanyayahan siya ni Mang Andres sa isang pribadong dinner. Tahimik ang paligid, ngunit ramdam ni Maria ang bigat ng gabi, hindi dahil sa takot, kundi sa anticipation ng pagbabago. Maria, panimula ni Mang Andres. Ang tagumpay ay hindi lang nasusukat sa pera o posisyon. Nasusukat ito sa kung paano ka tumayo matapos kay madapa. Napangiti si Maria, nakaramdam ng init sa puso. Sa wakas, may nakakaunawa sa lahat ng pinagdadaanan niya. Ikaw ay naging halimbawa ng kabutihan at tapang, dagdag ng matanda. Dahil dito, gusto naming ikaw ang mamumuno sa bagong proyekto ng kumpanya, isang proyekto para sa mahihirap at nangangailangan. Hindi makapaniwala si Maria. Akala ko po hindi ako karapat-dapat. Tumango si Mang Andres. Kung tinulungan mo ako noon at hindi ka umasa sa kapalit, nakita ko na karapat-dapat ka. Pagbabalik loob sa sarili. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula na si Maria sa proyekto. Ang layunin nito ay makatulong sa mga kababaihang katulad niya, mga taong nasaktan, niloko, o naapi sa lipunan. Sa bawat hakbang, natutunan ni Maria ang kahalagahan ng sariling tiwala at determinasyon. Hindi siya humihingi ng awa, kundi nagtatag ng sariling lakas. Isang araw, nakatanggap siya ng liham mula sa kanyang ina. Anak, napakalayo mo na, pero nararamdaman kong napalapit ka rin sa puso ko. Ipinagmamalaki kita. Huwag kang titigil. Umiiyak si Maria, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagmamahal at pagpapahalaga sa kanya. Ito ang kanyang tunay na tagumpay, ang makitang maihalaga siya sa sarili at sa iba. Ang lakas ng kabutihan. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang hamon ng buhay. Isang pagkakataon, napasama siya sa isang conference sa Maynila, kung saan nakilala niya ang ilang tao mula sa malalaking kumpanya. Isa sa kanila ang lumapit sa kanya at nagsabi, Maria, narinig namin ang kwento mo. Napakagaling ng ginawa mo para sa mga kababaihan at mahihirap. Interesado kaming makipag-collab sa inyo. Nakita ni Maria ang epekto ng kabutihan at sakripisyo niya. Ang panloloko at pang-aapi na dinanas niya noon ay nagbukas sa kanya ng oportunidad na hindi niya akalain. Pagharap sa nakaraan. Sa parehong panahon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Eric. Maria, napag-isip-isip ko ang lahat, sabi nito, nanginginig ang boses. Nagsisisi ako. Maaari ba kitang makausap? Tahimik si Maria, ngunit malinaw ang desisyon sa puso niya. Hindi na siya babalik sa nakaraan. Eric, pinatawad kita, pero hindi na ako babalik, sagot niya. Natutunan ko ng mahalin ang sarili ko at iyon ang pinakamahalaga. Naramdaman ni Eric ang bigat ng kanyang sinabi, ngunit wala siyang magawa. Hindi na siya nakakaapekto sa bagong Maria. Ang pag-usbong ng bagong Maria. Lumipas ang mga buwan at unti-unti nakilala si Maria hindi lang bilang isang ordinaryong babae na niloko at inapi, kundi bilang isang inspirasyon sa iba. Ang proyekto niya ay lumago at maraming kababaihan ang natulungan, nagkaroon sila ng trabaho, edukasyon at tiwala sa sarili. Ang dating Maria na umiiyak sa ilalim ng ulan, na nawala ng tiwala sa sarili, ay unti-unting nagiging simbolo ng pagbabago. Ang bawat hakbang, bawat pagkatalo, at bawat pagsubok ay naging pundasyon ng kanyang tagumpay. Isang araw, habang nakatayo sa entablado sa isang seminar, tumingin siya sa madla at sinabi, Hindi mo kailangang maging perpekto para maging malakas. Ang mahalaga ay tumayo ka sa bawat pagkadapa at manatiling mabuti sa mundo kahit minsan ay sinaktan ka nito. Ang mga tao ay humanga, umiyak at sumigaw sa suporta. Si Maria ay hindi na ang dating babae na takot sa mundong mapang-abuso. Siya ay isang babae ng inspirasyon, matatag, mapagkumbaba at puno ng pag-asa. Epilogue. Sa kanyang maliit na apartment, muling nakatayo si Maria sa bintana. Tumingin siya sa kalangitan at ngumiti. Naalala niya ang araw na umulan siya at nakasabay ang matandang estranghero. Ang simpleng jacket na ibinigay niya noon ay parang simbolo ng bagong simula, simula ng isang buhay na may tiwala, kabutihan at lakas. Napagtanto niya na ang mga taong nanloko at umapi sa kanya ay bahagi lamang ng kanyang kwento, hindi sila ang magsusulat ng kanyang kapalaran.
Ngayon, siya na ang maihawak ng lapis. At sa bawat bagong araw, Maria ay patuloy na sumusulat ng kanyang sariling kwento. Kwento ng tagumpay, pag-asa, at kabutihan.